Nasa linya po natin ang isa sa ating panauhin, walang iba kundi si Assistant Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Good morning, Asik Marasigan, sir. Morning, Kasama Asik. ko po si Christian. Good morning po sa ating lahat, Ma'am Tuesday and Sir Christian. Sana po ay nasa maliwanag sa araw tayo ngayon. Ayan, dapat naman lagi tayong maliwanag, Asik. Sabi ko nga po kay Christian kanina, maya-maya, bukas makalawa, summer season na. Alam nyo naman, pagkapanahon ng tag-init, o concern natin yung supply ng kuryente. Ano po ba ang power outlook ng Department of Energy ngayong malapit na po ang panahon ng tag-init? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Maganda po ang outlook natin ngayong summer season. Unang-una po, hindi natin inaasahan na magkakaroon tayo ng El Nino sa ngayon. Wala pa po tayong abiso galing sa DOST. At pangalawa po, yun nga, nabanggit nyo kanina, magkasabay ang election at saka ang summer season. Oo nga. So, dobleng paghahanda po ang ginawa ng ating kagawaran ng energy. Kasama na po natin yung ating mga stakeholders. Ano yung paghahanda natin na ASEC? Unang-una po, sinisiguro po natin na yung ating mga planta ay ready para sa summer at para po sa election. In fact, alam naman po natin na tuwing may election, tayo po ay may advisory na dapat 1 week before and 1 week after of the election, wala pong naka-outage sa planta. Wala rin po magko-conduct ng preventive maintenance. Kailangan po available lahat ng capacity. At para sa entire season naman po ng summer, meron na po tayong in-approve na grid operating and maintenance program kung saan naka-schedule na po yung pagkukumpune ng ating mga planta pati po linya ng kuryente. So, ang paghahanda po natin ay hindi lang sa supply, kasama po sa transmission, at maging sa distribution system natin. Yun. That being said, Asik Marasigan, sir, walang aasahan na anumang power interruption. Yung ating mga kababayan, maliban na lamang kung talagang mayroong nangyari, bumigay na linya ng kuryente, yung ganon. Opo, tama po kayo doon, ano? Bali, siyempre hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na meron pa ring mga problema. Pero dahil sa paghahanda na rin po natin sa election, kasama po sa paghahanda natin ang mga contingency measures. Nagkaroon na po tayo ng briefing sa ating Commission on Election. Nagkaroon na po kami ng coordination kung saan ina-identify na rin po namin yung mga key and vital facilities na gagamitin sa election. That is to ensure na meron na po tayong backup at meron pa tayong contingency. So lahat po yan ay sinisigurado natin. So ang nangyayari po, dahil sa paghahanda natin sa election, damay na po ang ating the entire summer season. Right. Alam nyo naman, February 11 sa Martes, panahon na ng kampanya. Yung mga kandidato na yan, iikot sa iba't ibang... Kabila na yan. Yan ang mag-good morning sa'yo tuwing umaga. At saka yung... at saka yung... Ano bang tawag doon? Yung launching nila na... rally. Rally. Di ba? Tuwing gabi yan ginaganap. So dapat may supply sila ng kuryente. Mga nangangampanya yung mga kandidato na yan. So walang mangyayaring power outage, Asik Marasigan, sa mga ganyang mga aktibidad patungkol sa eleksyon. Tama po. Ating po pinaghahandaan din lang yan ang lahat ng yan. Kasi alam naman po natin na mag-uumpisa na nga po yung kampanya. So hindi po natin ninanais na maging sanhi po ng hindi magandang aktibidades ng ating pong mga tumatakbo sa eleksyon, yung pagkawala po ng yung ating kuryente. Right. Kaya kailangan po kahit po kampanya pa lang, dapat nandiyan na po yung ating serbisyo ng kuryente. Ayan, tama, Asek. Mayroon na raw pong inactivate, tama po ba, na Energy Task Force Emergency para sa eleksyon? Ano po magiging function po nitong task force? Tayo po ay talagang meron gano'n. Kung tawagin po natin yung Energy Task Force for Election. No? Ito po ay inactivate na natin. Yun nga po yung nabanggit ko sa inyo na nagkaroon na po tayo ng coordination sa COMELEC. Pero bukod pa po ron, whole year round po tumatakbo yung ating tinatawag na Task Force on Energy Resiliency. Ang pinaghahandaan naman po niyan ay bali sinasabi po nung task force naman yan is gaano kahanda ang buong Pilipinas pagdating po ng mga emergencies. So, ang dalawa pong yan ay gumagana na at tayo po ay patuloy
na susundan natin ang mga takbo po ng ating serbisyo ng kuryente para lang po masigurado natin na hindi po tayo makakaapekto hindi lang sa election kundi pati po sa summer season. Pero Asek, sa mga nagdaang taon kasi, laging kung kailan kasagsagan ng init, nandyan yung biglang may bumigay. Nandyan yung biglang nagkaroon ng problema sa planta. Yan ba ay may aasahan ba tayo ulit na ganyan ngayong summer season o tag-init? Kasama po sa contingency namin yan. In fact, sa pag-estimate po natin at paggawa natin ng summer outlook, isinasama po natin yung ganong mga posibilidad. Atin po kinukuha ang average ng mga outages ng mga planta for the last 3 to 4 years at yun po ay isinasama natin sa ating pag-iestima kung magkano ang available nating kuryente. So naka-angkop na po yun sa ating mga simulation. Pero wala tayo naka-schedule kasi binabanggit lagi maintenance. Sabi nga ni Asik kanina may mga schedule naman. Pero yun po yung binanggit ko sa inyo na grid operating and maintenance program. Kung saan po identified na po kung kailan ang isang planta magko-conduct ng maintenance sila. So hindi sabay-sabay. Bawal. Hindi po. Hindi sila pwede magsabay-sabay. In fact po, bawal pong mag-conduct ng maintenance program ang mga conventional facilities natin during summer season. Ang pinapayagan lang po natin ay mga hydropower facilities dahil kokonti rin naman ang tubig during summer. Correct. Yun nga sana isa ko pang tatanungin sa inyo kasunod, yung kumusta yung lagay ng mga hydropower plants natin. Kasi the previous years yata yun ang naging problema natin, Asek, kaya nagkaroon ng mga mabigat na power interruptions. Yung po kasing nangyari last year, kakaiba po yun dahil po sa El Nino. So, tagtuyot po yun. Kaya nga. Kung kaya naapektuhan po yung ating supply ng tubig para gamitin sa kuryente. Pero meron naman po tayong nagawa ng mga contingency. Kahit po nagkaroon ng yellow and red alerts, very minimal po yung mga actual outages. And this summertime, wala tayong ganyang aasahan masyado dahil sabi nyo nga medyo maganda-ganda ang power outlook natin ngayong taon na ito. Tama po kayo. Wala po tayong nakikitang matinding pag-init o tagtuyot ngayong summer season na to. Pero Asek, ano yung month o days na pinaka-critical na binabantayan natin tuwing ganitong panahon? Dito po, meron po tayong na-identify na kung saan po yung ating tinatawag na peak demand pwede mangyari. Ito po ay sa pangatlo, pang-apat na linggo ng Mayo or sa unang 2 linggo ng Hunyo. So yun po yung ating identify. At kasama na po rito, hindi lang po ang Luzon, kundi kasama po pati Visayas and Mindanao. Sa buong bansa pala ito. Opo. So Mayo. May and June. Critical. Ande, ano naman yun 3rd and 4th week. Lilinawin ko lang hindi po siya critical kasi masusuplayan po natin ng kuryente. Kaya lang, yun po yung natatala sa atin na posibleng pinakamataas na antas ng konsumo ng kuryente. Correct. Na binabantayan ng DOE. Hindi naman. Siyempre po, kung alam na natin na mataas, kailangan pagandaan. Correct. Siyempre, hindi naman kayo papayag na walang supply. Siyempre naman, babalik sa kanila yan kapag ganun na nangyari. So kaya kailangan sila rin nandyan, laging nakabantay at sinisiguro na mayroon at mayroong supply ng kuryente. Hindi pwedeng mawalan. Tama po kayo. Yan po yung ating alintunin. Hinggil po doon sa ating tinatawag na ang ating bagong Pilipinas. Ayun. Oo nga. Alright. With that, may tanong ka pa, Christian? Okay. With that, Asek Mario, so mag-aantay kami sa mga susunod na mangyayari. Sana walang power outage at sabi nyo nga, kami ay pangahawakan namin na walang matinding init na mararanasan ngayon sa bansa at tayo ay may sapat na supply ng kuryente. At kung meron man, pinagandaan ng DOE. Yes. Tama po kayo. So sa ngayon po, hindi po natin inaasahan ang kaparehas nung nakaraang taon na nagsama po yung tag-init at El Nino. So hopefully po hindi ganun katindi ang init, hindi rin po ganun katindi ang pangangailangan natin ng supply ng kuryente. Pero Asek, habol ko lang, meron na tayong pakikipag-ugnayan dun sa mga malalakas sa konsumo ng kuryente tulad ng mga mall, ng mga factory. Di ba pag ganyan, pag talagang medyo kapos o manipis yung supply, meron na, may termino doon na yung parang gagamitin muna nila yung sarili nilang kuryente o kanilang sariling supply.
Tama po kayo, yun yung tinatawag nating interruptible load program. Mhm. Yan naman po ay naka-activate the whole year round kasi hindi po natin masabi kung kailan nga po tayo magkakaroon ng red and yellow alert. Mm-mm. Pero kung magkaroon man po tayo ng parang yung senyales na magkakaroon po tayo noon, immediately po ina-activate po natin yon. Pero lahat po ng miyembro ng ILP ay naka-ready. Ayun. Right, very good. With that, Asek, salamat po sa oras po ninyo at from time to time, sir, makikipag-ugnayan ulit kami sa inyo, ha? Thank you, Asek. Thank you po. Sige Good morning po. Good morning po. Mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.